Salamat. Bukas ang aming kaisipan upang pakinggan ang mga salita niyo, mga inspirasyon ng mga patotoo na kami lalakad tunay nga ho. Makita na namin ang biyaya pag-ibig ng aming Panginoon Kristo araw-araw sa aming buhay. Ang lahat ng aming mapapakinggan naman Diyos, tulungan kami sa pamagitan ng Espiritu na mahayag ito at maging pagpapala sa aming nasasakupan. Ang umaga rin ito, Amang Diyos, amin tinatalaga ang aming buhay sa inyo na kayo ang manguna sa buong maghapon namin. Sa bawat salita namin ay mahayag ang kalwalhatian ni Kristo. Sa bawat ngiti namin at galaw namin, ang magbibigay ng katuwang kagalakan sa amin ay nanggagaling sa aming Panginoon Kristo. Samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen. 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 Hey, happy God first morning po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. So, ang ating pong Bible reading this morning ay pangungunahan po tayo ni Pastor Lulu, Pastor Joseph Lulu. Tayo po ay nasa aklat na ng Leviticus 27, ang pinakahuling part po ng chapter ng Leviticus. Ngunit hindi ko pa po nakikita si Pastor Joseph Lulu. Ating pong ipapagpatuloy ang ating Bible reading. Leviticus chapter 27, may pinamagatang mga batas tungkol sa mga handog sa Panginoon. At nagsalita ang Panginoon kay Moises na sabi, magsalita ka sa mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kapag ang isang tao ay gumawa ng isang maliwanag na panata sa Panginoon tungkol sa katumbas ng isang tao, ang katumbas para sa isang lalaki ay mula sa 20 taong gulang hanggang sa may 60 ay 50 siklong pilak na ihahalaga ayon sa siklo ng santuario. Kapag babae, ang katumbas ay 30 siklo. Kung may gulang na mula sa 5 taon hanggang sa may 20 taon, ang itutumbas mo ay 20 siklo ang sa lalaki at ang sa babae ay 10 siklo. Kung may gulang na mula sa 1 buwan hanggang sa 5 taon, tutumbasan mo ng 5 siklong pilak para sa lalaki at sa babae ay 3 siklong pilak. Kung may gulang na 60 taon pataas ay 15 siklo ang iyong itutumbas para sa lalaki at sa babae ay 10 siklo. Kung may gulang na 60 taon pataas ay 15 siklo ang iyong itutumbas para sa lalaki at babae ay 10 siklo. Ngunit kung siya ay mas dukha kaysa inyong itinakdang katumbas, siya ay patatayuin sa harapan ng pari at tutumbasan siya ng pari. Siya ay tutumbasan ng pari ayon sa kakayahan niya na may panata. At kung tungkol sa hayop na ihahandog na alay sa Panginoon, lahat ng ibibigay sa Panginoon ay banal. Huwag niyang babaguhin o papalitan ang mabuti ng masama o ang masama ng mabuti. At kung sa anumang paraan ay palitan ng iba ang isang hayop, kapwa magiging banal ang kapalit at ang pinalitan. At kung iyon ay alinmang hayop na marumi na hindi maihahandog na alay sa Panginoon, dadalhin niya ang hayop sa harapan ng pari. At ito ay hahalagahan ng pari kung ito ay mabuti o masama. Ayon sa paghahalaga ng pari ay magiging gayon. Ngunit kung tunay na kanyang tutubusin, magdaragdag siya ng 5 bahagi sa ibinigay mong halaga. Kapag ang isang tao ay magtatalaga ng kanyang bahay upang maging banal sa Panginoon,
ay hahalagahan ito ng pari, kung mabuti o masama. Ayon sa ihahalaga ng pari ay magiging gayon. At kung tutubusin na nagtalaga ang kanyang bahay, siya ay magdaragdag ng ikalimang bahagi ng salapi na inihalaga roon, at ito ay magiging kanya. Kapag ang isang tao ay magtalaga sa Panginoon ng bahagi ng bukid na kanyang minana, ang iyong paghahalaga ay ayon sa binhi nito. Isang omer na binhi ng sebada sa halagang 50 siklong pilak. Kung itatalaga niya ang kanyang bukid mula sa taon ng pagdiriwang, ito ay magiging ayon sa iyong inihalaga. Subalit kung italaga niya ang kanyang bukid pagkatapos ng pagdiriwang, bibilangin sa kanya ng pari ang salapi ayon sa mga taong natitira hanggang sa taon ng pagdiriwang, at ito ay ibabawas sa iyong inihalaga. Kung ang bukid ay tutubusin ng nagtalaga nito, siya ay magdaragdag ng ikalimang bahagi ng salaping inihalaga roon, at ito ay mapapasa kanya. At kung hindi niya tubusin ang bukid, o kung ipinagbili niya ang bukid sa ibang tao, ito ay hindi na matutubos. Subalit ang bukid, kapag naalis sa pagdiriwang, ay magiging banal sa Panginoon bilang bukid na itinalaga. Ito ay magiging pag-aari ng pari. At kung ang sino man ay magtalaga sa Panginoon ng bukid na kanyang binili, na hindi sa bukid na kanyang minana, ay bibilangin sa kanya ng pari ang halaga ng iyong inihalaga hanggang sa taon ng pagdiriwang, at babayaran niya ang iyong inihalaga ng araw ding iyon. Isang banal na bagay sa Panginoon. Sa taon ng pagdiriwang, ibabalik ang bukid sa kanyang binilhan, sa kanya na nagmamay-ari ng lupa. Lahat ng iyong paghahalaga ay magiging ayon sa siklo ng santuario. Bawat isang siklo ay katumbas ng 15 gramo. Gayunman, walang sinumang magtatalaga ng panganay sa mga hayop. Ito ay panganay para sa Panginoon, maging baka o tupa ay para sa Panginoon. At kung ito ay hayop na marumi, ito ay kanyang tutubusin ayon sa iyong inihalaga, at idaragdag ang ikalimang bahagi niyon. O kung hindi, tutubusin ay ipagbibili ayon sa iyong inihalaga. Ngunit anumang bagay na itinalaga sa Panginoon mula sa lahat ng kanyang pag-aari, maging sa tao o ayon sa bilang ng mga pangalan, bawat lalaki, bawat isa. Mula sa 20 taong verse 29, walang taong itinalaga sa pagkawasak ang matutubos, siya ay tiyak na papatayin. Batas tungkol sa mga buwis. Lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain, o sa bunga ng punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kung ang isang tao ay tutubos ng alinman sa kanyang ikasampung bahagi, idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon, at lahat ng ikasampung bahagi sa bakahan o sa kawan, lahat ng ikasampung bahagi na dumaan sa ilalim ng tungkod ng pastol ay banal sa Panginoon. Huwag niyang sisiyasatin kung mabuti o masama. Huwag niya itong papalitan, at kung palitan niya ito, kapwa magiging banal ito, at ang ipinalit at hindi ito maaaring tubusin. Ito ang mga utos na iniutos ng Panginoon kay Moises sa bundok ng Sinai para sa mga anak ni Israel. Amen. Amen. Praise the Lord. Sa binasa po ng scripture ni Sister Millet na may kinalaman sa Amen. papahalaga at pagtatalaga. May tinutukoy dito na pagtatalaga at pagpapahalaga sa mga tao. Ganon din sa mga hayop at bahay. Meron din pagtatalaga sa
lupa at pinakalas na portion na binasa mo, Sister Millet, ay may kinalaman sa kabanal-banalan na panganay at ikapo. Yan. Ito ay isang pagpapahayag na detalyadong tagubilin na binibigay ng Panginoon kay Moses tungkol sa pagpapahalaga. Tao man to, hayop o lupa, bahay. Kapag ang isang tao ay gumagawa ng isang special na panata or pagtatalaga sa ating Diyos. Ang banal na tuntunin na ito ay nagbibigay sa mga Israelita na pagdidiin ng kahalagan at kabanalan ng mga handog bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Tinuturuan tayo na kung saan ang mga handog o panata sa Diyos ay dapat ibigay na may paggalang, pasasalamat at masayang puso. Amen. Ang kabanata rin nito ay nagpapaalala sa atin na lahat ng ating tinatangkilik, lahat na meron tayo lamang ay katuwala ng Diyos. Yun ay paalala niya po sa tayo katuwala ng Diyos. At lalo higit na itong lahat ng pinagkatuwala sa atin ng Diyos ay gamitin natin na may talino at may bukas palad na magiging pagpapala tayo sa ating nasasakupan. Nais ko pong buksan ito sa ating mga nandito ho sa platform natin na pwede po silang magkaroon ng reflection. Bukas na po. Kung di man po kayo dito ay babasahin namin yung text pero wala po siyang headquarters na nakalagay. Sister Marit, pakibasa. Okay, reflections from the Bible reading, Leviticus 27. Ang holiness code sa Levitico na nagsasaad ng mga inaasahan ng Diyos sa mga taong sa Kanya ay kabilang, ay nagtatapos sa Kabanata 26 na tumatalakay sa mga panata. Ang mga panata ay mga pangakong ginawa sa Panginoon upang magsagawa ng isang gawain, magbigay ng isang handog o mag-alay sa kanya ng isang hain. Ang mga panata ay lubos na kusang loob, ngunit may mga pagkakataong hindi ito natutupad. Kaya sa kanyang awa, karaniwan ay nagbibigay ang Diyos ng paraan upang tubusin ang pananagutan. Ginagawa ito sa pamamagitan ng pagtatakda ng halagang salapi sa ipinangako. Kung hindi maisa sa katuparan ang panata, maaring ibigay na lamang ang halagang iyon direkta sa Diyos, kapalit ng pagtupad dito. Ang halagang ito ay hindi maaaring ibayad mula sa ikapo o mula sa mga hayop na karaniwang inihahandog sa Panginoon. Ang ating mga kusang loob na panata o mga pangako sa Diyos ay seryosong pananagutan na dapat tuparin. Yes. Dapat ito magmula sa pusong nag-uumapaw sa pasasalamat at pag-ibig sa Diyos. Hindi ito dapat maging padalos-dalos, kundi pinag-iisipan kung ito ba ay maiisa katuparan. Dapat ito magmula sa ating hangaring gumawa ng isang bagay na espesyal para sa ating Diyos at hindi bilang pagtatangkang makipagpalit o makipag-ayos sa Kanya. Amen. Praise the Lord, Pastor Jerry. Yes. And then, meron pa dito ang karagdagan. Sabi dito, mahalaga sa Panginoon ang panata. Gusto niya na tayo na mangako at tutulungan din niya tayong ito ay tuparin. Siya ang ating Panginoong Diyos at tayo ay Kanyang bayan. Amen. Praise the Lord. Amen. Mga kapatid, meron pa pong nais na bigay ng reflection dito po sa ating platform. Napakaganda po ng ating teksto ngayong umaga no po. Talagang ang Panginoon ay detalyado sa lahat ng bagay na meron tayo na ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Sa mga tao may edad, no? Yes.
the same time, dito sa mga binanggit na reflection na nandito sa platform, na pag tayo ay nagpapanata at hindi man natin naabot, ganun ang awa at bibigay ng lubod ng Diyos sa atin para maibigay ito na hindi yung pino-force tayo. Pangalawa, ang isa sa mga nabigay ni Pastor Jerry, kung magpapanata tayo ay ito'y pag-iisipan ng malalim. Hindi yung padalos-dalos. Amen. Yeah. Yes. Then the last, isang kapatid na kung magpapanata tayo ay dito sa pinakaano, sabi niya, maganda na tayo magpanata sa Panginoon. Kung di man natin maabot ito, ay tayo tutulungan ng ating Panginoon. Okay, meron pong nagtataas ng kamay. Anong pangalan niya? Nandito. Si Sister Pamela, kayo po ba ay nagtataas ng kamay? Nais niyo po Sorry. Sorry, hindi po. Sorry, napindot ko lang po. Ah, Later pa po ako later. Thank you. sige po. Meron pa po bang gustong magdagdag ng kanilang reflection? Hello, ma'am. God bless morning. Hello po, good first morning, Pastor Nelson. Okay, magre-reflect lang po ako. Salamat po sa napakaganda po ng ating pong reading ngayon. Ang Leviticus 57. Itong Leviticus 57 ay nagpapakilala na ang Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay na mayroon tayo. So kapag ang tao ito ay nagtatalaga, buhay, lupa, anumang ating tinatangkilik mga kapatid, ito po ay pag-aari ng Diyos. So ito po kung Leviticus 27 ay nagsasabi na God is the owner of all things. So wala talagang pag-aari ang tao, kaya nga sinasabi ng Panginoon ay kita talaga, ito ay pagkilala ng Diyos ang may-ari ng lahat ng mga bagay. Pangalawa, na aking reflection dito, so ang tao dapat ay ugaliin niya na magpasalamat sa Diyos sa pamagitan ng kanyang malayang panunukat na ihahalaga ang bawat pag-aari na sa kanya ay ipinagkatiwala ng Diyos. So yun mga kapatid, so ugaliin po natin, ugaliin ng tao ang maging mapagpasalamat sa Diyos anuman ang kanyang itinatangkilik, mga kapatid. So pangatlo, na aking reflection dito ay yung tinatawag na feel. So sabi ng Panginoon, hahalagahan. So yun mga kapatid ay kapag ang tao ay marunong magpasalamat sa Diyos, talagang susukatin niya ang kanyang sarili kung paano niyang pasasalamatan ang Diyos sa lahat ng kanyang tinatangkilik. So pang-apat na aking reflection dito ay yung salitang panata. So ang sabi ng Ecclesiastes chapter 5 verse 5 ay tuparin natin ang ating mga panata na binitawan sa ating Panginoon, mga kapatid. So ang Leviticus chapter 27 ay nagsasabi na kung papaanong ang isang tao ay maghahandog ng tama sa Panginoon. So yun lang po, Pastor, ang akin pong reflection sa Leviticus chapter 27. Amen. Maraming salamat po, Pastor Nelson, sa iyong reflection. Dito naman po sa ating Chat box, meron po dito na reflection si Sister Princess Esel. Pag tayo ay nangako o nagbigay ng panata ay napakalaga sa harapan ng ating Panginoon. Tunay na ito ay tinatanggap ng ating Panginoon at inaasahan niya na ito ay ating gagawin. At kung sakaling di natin magawa, lumapit pa rin tayo sa Panginoon at tutulungan niya tayo na magawa natin ito. Thank you, Sister Princess.
And then, ang reflection pa po na nandito sa ating chat box from Sister Nida Kirubin. Tama po, pag tayo ay nangako sa ating Panginoon, dapat tuparin at pag-isipan dahil magkakasala ako kung hindi magawa. Amen. Parang ito, kung titingnan natin, no, kung tayo ay nangako rin sa Diyos at nangako rin tayo sa ating kapwa-tao, yan ay magre-reflect. No? Kaya tinuturuan tayo ng Panginoon kung paano tayo mangako sa Kanya, ganun din sa ating kapwa-tao. Natutuparin din natin. Maganda yung kanina rin na isang kay Princess na sabi niya, kapag siya ay nangako, huwag siyang mahihiyang lumapit sa ating Panginoon. 'Di ba? Kahit sa mga tao, kapag sila ay nangako at hindi nila natutupad ito, parang silang lumalayo, nagtatago. Yan. Yan ang ating minsan na nagiging kaugalian. Pero dito, pinapakita na chapter na ito, kapag tayo nangako sa Panginoon, huwag tayong mahihiyang lumapit sa Kanya. Nahihingi tayo ng tulong upang yung pangako na yun ay ating May isa katuparan. yes. Okay, meron pa pong nais na mag-reflect mga kapatid. Pastor, Ayo po, Pastor Jerry. Good morning. agdag ko lang yung aking thoughts dito. May mga kapatid na natatakot mangako dahil sa pangambahan na mabigo ay ayaw na po nilang magbigay ng pangako. Mababasa po natin dito sa Biblia, ini-encourage po tayong mangako. Yes. Pero kaakibat po ng pag-encourage sa atin ay tayo po ay maging tawag dito mapagtiwala sa Diyos, no? Kasi hindi po tayo pagkas tayo po ng anak ko na tayo po ay nagsasabing seryoso, no, sa ating commitment, no? Seryoso tayo sa ating commitment. Meron tayong gustong maibahagi, parang ganon. In that way, ang prinsipyo ay tayo po ay natuturuan ding maging magamot ang ating selfishness kapag ho tayo ay tumitingin ng mga bagay na gusto nating maibigay, lalo na ibibigay po natin ito sa Diyos kasi nga po ang prinsipyo ay gusto ng Diyos na tayo ay magkaroon ng malalim na connection at relasyon sa Kanya. Kaya ang Diyos gusto niya tayong mangangako kasi kinakailangan po na tayo ay matuto na pahalagahan ang mga bagay na sinasabi sa atin ng Panginoon. Balikan po ninyo yung mga napag-aralan natin sa Biblia. Ang bayan ng Diyos ay nangako at natutuwa ang Diyos sa tayo nangangako. Lamang wag natin gawin yun na parang impulsive promises. O kaya po ay conditional promises. Ano po yun? May mga tao na nangako dahil hinilabutan o nangako na dahil maganda yung sermon, nangako dahil kaibigan yung nagsasalita o ano man. Dapat ang basis po ng pangako ay ang ating, yun yung sinabi ni Pastor Nelson kanina, maganda yon. Dahil tayo ay nagpapasalamat sa Diyos, kinikilala natin siya na may-ari, kinikilala natin siya na siya ang pinagmumulan ng lahat, at tayo ay magbibigay ng isang certain na part ng buhay natin na Diyos din ang nagbigay. Dito po sa ating sinusulong na combined offering plan, bahagi po ito ng vow o pangako, no? Ang kaya po ang tawag natin dito sa combined offering plan ay promise offering o I promise offering. So ano man po yun, huwag nyo na po yung i-divert. Gawin po ninyo, iangat na lang po ninyo kung nangako po kayo ng certain percentage. Huwag nyo na pong baba.
tuloy-tuloy nyo na po yun. Iangat nyo na lang. No? Iangat nyo na lang para po lalo kayong nagiging empowered ng inyong pagmamahal sa ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag ito'y ginawa natin, ay palagay ko ito ang tuwa ang Panginoon sa Amen. ating lahat. So, huwag kayo mag-alala. Hindi naman tayo pagkukulangin ng Diyos pag meron tayo ipinangako. At palagi siya may paraan para ito'y matupad natin. God bless po. Thank you po, thank you. Yung uling sinalita ni Pastor Jerry, kapag tayo nangako, hindi tayo pabayaan ng Diyos. Amen. Tutulungan tayo ng Panginoon. Okay po, may nais pa po na magsalita dito sa chat box. Dito po sa ating chat box, sabi ni Sister Net, iba ang pangako sa tao at iba ang pangako sa Diyos. Kapag nananalo sa tao, usually ay napapako. Ika nga, at wala itong consequences sa ating pinangakuan. Pero kapag nangako ka sa Diyos, tuparin mo agad ito. Tuparin mo ang iyong ipinangako sa Kanya dahil hindi po natutuwa ang Diyos sa mga taong hindi tumutupad sa pangako at ito ay tinatawag pa nga niyang hangal. Ayan. Kay Pastor Lu. Napakaganda. Ang unang panata ay ang tinatawag na COP, Christ our Provider. At ang pangalawa, yung ating tithe na sinasabi sa verses 30 to 34. Yan. Kung ating pong napakinggan kanina yung verses 30 to 34, ito ay may patungkol sa ating tithe. Sabi nga dito, lahat ng ikasampung bahagi ng lupain, maging sa binhi ng lupain o sa bunga, ang punong kahoy ay sa Panginoon. Ito ay banal sa Panginoon. Kung ang isang tao ay tumutubos ng alinman sa kanyang ikasampung bahagi, idagdag niya roon ang ikalimang bahagi niyon. Amen. Praise the Lord. Okay, time check po tayo mga kapatid. Ating hingin si Pastor Lulu sa pagtatapos ng panalangin. Pastor Lulu. Sige, tayo po manalangin. Dakila at makapangyarihan po namin Diyos, sama po naming banal. Salamat po sa napakagandang umagang ito. Amin po narinig ang inyo po mga salita. Dalangin po namin na hindi lamang po namin narinig ito, kundi ito'y maging bahagi po ng aming pananampalataya, paglago sa aming pong spiritual na buhay at patuloy na gumawa sa inyong pong banal na kalooban. Diba po o Diyos, patuloy na ang banal na Espiritu na siyang gagawa sa aming pong mga buhay, makita sa aming buhay ang katapatan at ang malaking pagmamahal po namin sa iyo ay makita rin sa buhay po namin upang patuloy na ang mga taong amin pong pinapangunahan, ang mga taong aming pinaglilingkuran ay mailapit po namin sa paanan ng aming Diyos. Sa umaga pong ito, ang inyo po sanang banal na bendisyon ng siyang patuloy na ipagkaloob po sa amin samantalang makikinig pa po kami sa inyong po mga salita. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy. Babasahin po ni Pastor Benji Fabiliar ang ating devotional sa Lest We Forget. Andiyan ba si Ka Benji? Andyan po, Pastor, si Pastor Benji. Pastor Benji, Yes po. Good morning po. Yun. Hindi ka nagpaparamdam eh. Ayan na. Good morning. Good morning po. Pogi naman. Amen. Wala kang tulog pa sa... Yun eh. Basahin ko po. Saan na nga yun? Okay po.
August 11 po. Old Faces, meet Gerald, George Butler pala. George Butler. Yeah. Proverbs 24:16. A just man falleth 7 times, and riseth up again, but the wicked shall fall into mischief. Some people are just tougher than others, such was the case of George Butler, president of our General Conference in 1888. In his better moments, he could be quite honest about himself. Perhaps he made his most accurate and perceptive self-analysis in 1886 when he wrote, "I naturally have too much iron in my nature and not enough of the love of Jesus." Sabi po niya, the school in which I have had to be trained to meet every kind of influence, he added, has been very favorable to keep the iron in me and make me stiff. So, end quote. That last remark may help us understand the toughness of many of the 19th century Adventist leaders. It was not easy to lead a small and despised movement that provided no earthly security and had virtually no institution to lend prestige in an era when the Millerite disappointment was still a vivid memory among the general population. Only strong-willed individuals could succeed. When Butler began his early administrative post, an iron will was a necessity for most Adventist pioneers before Adventism became a more comfortable and respectable religion. Butler had what took to survive in such an era, but the price to pay had been the iron. Thus, he described himself in 1886 as being a little on the fighting order. Sensing early in his controversy with Waggoner over Galatians that he was too belligerent, he penned to Ellen White that he wanted to be like Jesus, wise, patient, kind, tender-hearted, and frank, with a love of justice and fairness to all. He lamented the fact that there is considerable human nature left in me, and that I have great struggles with the old man. But Butler wanted his old nature to die, wholly die. Such a wish, however, was slow of fulfillment. With him, as with most of us, the process of sanctification was truly the work of a lifetime. Writing to J. Kellogg in 1905, the elderly Butler noted, "I am a pretty tough old customer, think for myself. You hit it pretty well once when you said you might as well reason with the post as to reason with Elder Butler when he gets his stakes set." So si President George Butler po ay kumbaga medyo strong kanyang personality. Iron. Naalala ko tuloy yung image dream ni Nebuchadnezzar. Yung Rome ay represented by the iron wheel. Sabihin ay matigas. Sabi ko dito ay when he decided, pag nakaset na yung kanyang isip doon, kausapin mo na lang daw yung poste. Kasi hindi na magbabago ang kanyang isip. Solid. According to our devotional, it was needed during that time when nag-uumpisa yung mga pioneers kasi nga
kakatapos lang ng great disappointment. Strong-willed leaders are needed during that time. But he desires na maging katulad ng Panginoon, sabi niya kay Ellen White, gano'n. So yun yung clash points, lalo pagdating doon sa usapin ng righteousness by faith. Talagang matigas, matigas ang usapan. Siguro po ilang points for dito sa sa ating pong devotional na ito this morning. Meron talaga tayong tinatawag na human nature, mga datihang pagkatao. Part yan ng atin pong struggle every day to decide to bury, to die the old self. A decision to make every day. So part yan talaga po ng ating sanctification. Sabi nga it is a work of a lifetime. Kasi sa araw-araw ay may struggles with the old man. But it is not also impossible by God's grace to daily improve and let the new man be strong. So yun naman po dito. Ang ganda kasi sa lahat ng bagay na ito ay nirecognize naman ni Elder Butler yung part na yun ng kanya pong personality, ng kanya pong pagkatao. Is I think humble enough later in his life na makita talaga yung mga bagay na yun. And sa atin hong buhay ay ang mahalaga ho ay hindi naman yung pabilisan, but the progress of becoming like Jesus every day sa buhay natin, that we become better persons than the previous days na ating buhay sa araw-araw po natin na pakikipagnaig sa Panginoon. So wala namang perfect sa ating mga leaders, but at the same time sa ating pong mga experience, makikita ko natin na ang biyaya ng Panginoon na magtutulak ko sa atin upang maging better person sa araw-araw. Kaya ang standard talaga natin ay ang ating Panginoong Jesus, na pagpatuloy natin siyang tinitingnan, ay we become like Him. And for the prayer po dito sa dulo na ating pong basahin ngayong umaga, my Father, I am afraid there is a little of Butler in me. Help me today to wholly die. The Lord God bless us po sa atin ngayon. Amen. Praise the Lord, Pastor Benji. So, Amen. ngayon po ay i-close nyo po, Pastor Benji, ang ating devotional this morning. Prayer po. Yes po. Sige po, let's pray. Gracious Father in heaven, Lord, we thank you for the blessings and for reminding us, Lord, that we must decide to die daily so that the new man, Lord, will live freely. Lord, we pray that may you please help us to live our lives today and act, Lord, just like you. Please strengthen us and give us that strength that we need to live in accordance to your will, oh God. Thank you for the assurance that you will help us today to reflect the character of our Lord Jesus Christ. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Tayo po ay tutungo na sa ating video presentation ng ating church history. Sa barangay Ditambali, Palanan, Isabela, isang magsasaka ang nagtatanim sa mga After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world.
Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone, and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Okay, tayo po ay makakapakinig ng COP Testimony by Pastor Alfie David. Ma'am? Hello po. Hello po, Pastor. Parang kapito ko lang po naka-assign ngayon sa Aurora, North Aurora. Okay po. Sige po, Pastor Nel, i-ano natin. Nandito po si Ma'am Pamela, Ma'am Pam. Okay po, sige po. Ibigay na po natin ang pagkakataon kay Ma'am Pam. Good first morning po. Pastor Noel Bernades. Yes po, Pastor. Good first morning po. Nandiyan na po si Sister Pam. Ayan. God first Monday morning po sa ating lahat. Ayan. Medyo... Good first morning po at Ma'am. Medyo maganda po ang boses ko ngayon. At ito po ay usos namin ngayon. Ako po ay sa Kabitocolan Church, Pamela Portera po, magre-report bilang treasurer po ng aming iglesia. So yung pong aking part ay napakalaki po ng
na itulong ng COP sa amin. Actually, last year, nung nag-start po ang God First Morning, ay nakakapakinig na po kami habang kami po mag-asawa ay nasa higaan pa kasi masyadong maaga, 4 a.m., ay nakikinig po kami na sa aming cellphone. Napakaganda po ng mga testimonies ng mga kapatid, lalo na po yung sa Team Gugma, tama po ba? So siya po yung aming napakinggan. Siyempre, given na sila Pastor, ang ating president po, ay napakalaki po nung kanilang mga bahagi. So nung pong narinig namin ito, mga testimonies, saka itong programa po ng ating CLPM, ay nag-decide po kami na mag-asawa. Sabi ko, ang ganda ng practice ng Team Gugma. At saka syempre yung panawagan. Actually, panawagan na po, ito matagal na. Kaya lang, hindi po namin sinusunod. Kaya po noong panahon na yun, habang kami po ay nanonood, nakikinig, rather, ay nag-decide po kami na nasa higaan pa na magtatalaga. So nung pong Saturday, ay ako po yung nag-report bilang treasurer. So ibinahagi ko po yung aming napakinggan, napanood, na napakagandang practice noong COP. So nagkaroon po ng enlightenment o ng knowledge yung aming iglesia. At ang una pong tumugon doon maliban po sa aming mag-asawa. Kasi dati-rati po ang aming type ay mag-combine. Combined in a way na magkasama po sa sobre, pero hindi pa po yung combined offering plan. So nag-decide po kami, sabi po ni Sunny, sabi niya, maghiwalay na tayo ng sobre kasi magsi-COP na tayo. Di sige, sabi ko. Kaya po noong January ay naghiwalay na po kami ng sobre. Ngayon, yung po aming isang elder, aming pong si Kuya Banjo, ay sabi niya, napapanood din daw po niya at napapakinggan. So sabi niya, maganda, gawin natin. So napakaganda po ng tawag dito, ng response ng iglesia. Hanggang tuwing Sabado po yun, ako ay tumatayo, na nagbibigay ng testimonies regarding po sa ating COP. Doon po ako sa mga hindi pa nakakaalam, pinopromote ko po yung ating program. At marami po yung mga kapatid na tumugon doon. So sa awa po ng Panginoon at ang aming pong iglesia ay naliwanagan na. Naliwanagan in a way na tumugon na po sa panawagan at nagsi-COP na po ang lahat. Actually, masasabi ko pong lahat kasi ako nga po yung may hawak ng aming libro at nagre-resibo. Kaya sabi ko talagang it's about time na magbago na ang iglesia talaga ng pananaw patungkol sa pananalapi. At ito po ay akala ko nung una napakahirap kasi alam ko rin naman po yung mga pumapasok na pera tuwing linggo o tuwing Sabado na nag-o-offering kami. Pero andun po yung miracle ng Panginoon kasi tumugon po yung mga sabihin na natin na lahat nga po. Yung mga nagbibigay ng type na nasa figure ng malaki. In other words, hindi ko po babanggitin pero malaki. Kaya ako ganun na lang po yung tuwa ko kasi napakabuti ng Panginoon dahil hindi naging mahirap para po sa amin na mga leader ng iglesia na maipromote yung COP kasi hindi lamang naman po para sa amin yung sarili yun, kundi sila man po. Actually, pag nagte-testimony po ako, sabi ko nga, ang Panginoon noong pa man ay nakilala na namin sa pamamagitan nga po ng pagtatype. Pero lalong nakilala namin ang Panginoon sa pamamagitan naman nito pong COP. Kasi kung inaakala sa akin, other po na experience. Sabi ko po nung una, ang Panginoon nagbibigay ng mga pagpapaalam. Ngayon,
ay mga needs, hindi po siya nagkukulang. Kahit nga po yung wants, kako binibigay. Kaya nga po itong testimony, itong COP, ay lalong nagpalakas ng pananampalataya namin. Actually, noong mga po ay ang aking mister sabi niya, nakakalakas ng pananampalataya yung pagbibigay ng ikapo pa lang po nun. So, lalo ngayon, ang nasasambit na, COP na, hindi na po yung ikapo. Kasi talaga po noon ay ikapo lang po talaga yung aming pinagkakaloob. At yun ay talagang tuwing Sabado na sumisigla ang aming puso kasi alam namin sa sarili namin na bit-bit namin yung aming offering. Pero ngayon, lalong sumaya kasi nga po, COP na po yung aming dala tuwing Sabado. Kaya praise the Lord for that po. Napakabuti talaga ng Panginoon. Sabi ko nga po sa tuwing testimony ko, tuwing Sabado na pagpo-promote ko, ay wala akong masasabi kundi ang papurihan ng Panginoon sa lahat ng mga blessing ngayon na dumating. Blessing po actually ang COP sa amin kasi nga po hindi yung blessing po kasi inaakala natin ay yung pansariling gain. Pero hindi, ito pong COP talaga blessing sa buong sa aming pamilya at sa buong iglesia na rin. Kasi nakakatuwa po yung mga testimonies ng aming mga kapatiran. Kasi tuwing pong first Sabbath ay may COP testimony po kami inilalagay sa aming pong Sabbath School program. Kaya po lahat ng member ay nakakapagsalita para po sa COP testimony. Ayan po yung aming konting bibigay ng testimony po sa aming karanasan bilang nagsi-COP. Yung pong aming pong tawag dito, ang member lang po ng Kabitukulan Church ay maliit. Sadyang maliit lang po. Actually, binubuo lang po ito ng ilang pamilya at magkakapatid. Kami po halos na magkakapatid ang mga member dito. Bali, ang membership po namin including mga bata ay 45. 45 po yung inilagay ko dito kasi in-include ko po yung mga estudyante na nasa ibang lugar. So ngayon, yung pong attending members ay 37 at ang nagsi-COP po ng COP givers ay 33. 33. Ang nagbibigay po ng 10% or more ay 4. Ang number po ng percentage yung 10%, siyempre yung 26. Number of COP po na below 10% ay may 3 po kasi sila po yung senior citizen. So understandable na siyempre yung pong yung dumarating sa kanila ay bigay lang ng mga anak, ganun. Pero kaya binibigay po nila. So, ayan na. Non-systematic, actually, ang pinopromote ko po kasi ay inilalagay na po lahat sa sobre. Wala na sana ang loose offering para po maresibuhan yung lahat ng binibigay ng mga kapatiran. Kaya po, tumugon naman. Actually, sa totoo lang, napakabuti po na masunurin ang mga anak ng Diyos sa kabitulan. At gusto ko pong sabi ko nga po noon, nakakahiyang ibalita yung kalagayan ng aming COP ng church namin. Doon po sa Liberality Index, actually ito po ay fina-flash ko sa aming screen pag napopromote ako para nalalaman ng mga kapatiran yung kalagayan ng iglesia na sa COP. Dahil nga po sabi ko last year na lang namin ito na napakinggan. So pinromote po namin ng January. Kaya po yung index namin actually nung last year po ay sobrang napakaliit ng aming offering. Pero nung pong na-promote na po namin noong January, medyo nagkaroon na po ng offering kami. Ang percentage po noon ay ng January is 3.72.
Natutuwa po ako noon kasi malaki na po yung compare na offering namin last year. So nung February, habang hindi na lamang po ako hindi lang po ako yung nagpo-promote, pati na po yung mga, siyempre elders, given na po yan, Sabbath school leaders, lahat po sila nagpo-promote. So nung February, tumaas po naman na naging 8.62% na po yung aming COP, na malaki po ang naging tugon, di po ba? At nung March ay 9.57, nung pong April ay actually halos pumapantay na po ang aming tithe doon, ang COP namin sa tithe, na samantalang noong noong January po kami nag-start ay 3.72 lang. So nung pong May ay no April is 9.94. Nung May po ay tumaas po yung aming COP kaysa sa aming tithe, kasi po ay meron na po kaming nagbibigay ng more than 10%. So nung May po is 10.03 na mas mataas na nga po yung aming COP. Tapos nung June ay medyo nag-fluctuate na po uli, 9.82. And nung July, last month, ay 10.06. So yung pong yung trend po, bagaman medyo mataas yung COP nung nakaraang buwan, tapos susunod ay medyo bababa. Pero naandun pa rin po yung percentage ng mga bibigay ng COP na naka-fix na po, na talagang 10% na rin po yung COP. Kaya po sabi ko, tuwing Sabado na makikita namin ito, talagang pinupuri namin ng Diyos, kasi akala namin nung una ay napakahirap pero napakadali po. Kaya naman po, as a result ng pagbibigay ng COP ng mga kapatiran o ng Kabitulan Church, naging na po kami, nakapag-save. Mayroon po kasi kaming project ng iglesia. Kami po ay panukala sa tulong ng Panginoon ay maisa katuparan namin early next year, yung pong paglilipat ng aming church building. Kaya nakakaipon na po kami kasi yung pong COP ay may percentage po kami na inalap para po doon sa church building project po namin, at iyon ay naiipon namin. At saka doon naman po sa mga bawat department ng iglesia ay may kanya-kanya na rin pong budget. Dati po ay wala. Pag naghingi lang sa akin ng Sabbath School, may project na ganito para so bigay lang po ako. Wala akong sinusunod na percentage. Pero ngayon, dahil nga po systematic na yung ating budget ng iglesia, dahil nga po dito sa COP, mayroon na pong mga percentage ang bawat department, ay na ibibigay na po ng malaya talaga yung budget nila para sa gawain. At yung po sa mga ibang iba namang mga kinakailangan, dati po kasi kami nagpapagigom pa. Umiikot po ako doon sa aming mga kapatid na humihingi ako ng tulong. Pero sa ngayon, wala na pong ganoon kasi nga po may COP na kami. Kaya po kami nagpapasalamat. At naging mas galante na po ang Kabitulan Church. Galante in a way na pagka po mayroong halimbawa, mayroong pupunta, mayroong mga meeting sa ibang lugar, sa na po, wala nang, alam mo yung hesitation na, ay, sana naman kukuha ng budget. Although, ang Panginoon naman po ay talagang hindi nagkukulang, na ibibigay naman niya. Pero lalo mas magaan na po kasi ngayon, dahil alam namin na meron na po kami kaagad-agad na makukuha kasi meron na nga po kaming budget dahil nagsi-COP na. Kaya sabi ko, kaya nga po ang COP is blessing talaga sa amin pong lahat at sa Kabitulan Church. Tapos hindi na rin po problema anytime na may mga ilangan ng tulong, ay kahit anong araw, kahit po hindi Sabado, ay meron po kaming nabubunot. Kasi nga po, dito sa COP, na hindi na kinakailangan na magte-text ako sa aming mga kapatid na kailangan ni ganito, kailangan. So hindi na po. Kaya napakabuti ng Panginoon dahil nga po dito sa COP.
wala po kami masabi. In behalf po ng Kabitukulang Church kasi nga po, dinadala ko rin lahat po kasi sabi ko nga po ang promotion ko sa COP, hindi ito yung laki kung gaano kalaki ng ibibigay natin. Yung relasyon sa ating Panginoon. Na itong halagang ito ay napakahalaga para sa atin. Hindi, it doesn't matter kung piso man yan against libo ng kabilang isa. Ang mahalaga yung mga pong ating pagtatapat na relasyon sa Panginoon. So yun lang po yung ating material. Amen. Praise the Lord. Thank you po. Salamat, Sister Pam, sa report. Amen. Pakinggan po natin ang God First video, mga kapatid. Ang daluyang palaging dinadaluyan, June 22. Sapagkat ang bawat mayroon ay bibigyan at siya'y magkakaroon ng kasaganaan, ngunit ang wala, pati ang nasa kanya ay kukunin. Mateo Kapitulo 25 versikulo 29. Noong ika-23 ng Marso taong 2021, nabahura ang 400 metrong cargo ship na si Ever Given sa Suez Canal. Dahil sa kanyang pagkakabahura, siya ay nakaharang sa lahat ng barkong dadaan sa kanal. Ang Suez Canal ay ideya at isinakatuparan ni Ferdinand de Lesseps, isang negosyanteng Pranses at diplomat, na gumugol ng 10 taong paggawa simula 1859 hanggang 1869. Mahigit na 1 milyong taga-Ehipto ang nagtrabaho sa construction. Ang pangyayari sa Ever Given ay nagbunga ng malaking pinsala, sapagkat sa rutang ito dumadaan ang 10% ng pandaigdigang kalakalang pandagat. Nasa 420 na mga barkong naglululan ng 26 na milyong tonelada ng kalakal ang nanatiling naharangan sa mga araw ng pagkabahura ng barko. Higit sa $38.4 billion ang nawala, o tinatayang nasa $400 milyon sa bawat isang oras. Ang Suez Canal ang pinakamabilis na daan patungo sa gitnang silangan at Asya mula sa Europa. Ang alternatibong ruta ay magdadagdag ng 15 araw ng paglalayag at dagdag na gastusin sa paglipat-lipat na nasa pagitan ng 15 at 20%. Kung minsan nangyayari ang katulad na problema sa ating pagtatapat, posibleng nahaharangan ang daluyan ng ating mga donasyon ng ating kawalang katapatan, kawalan ng pagtitiwala, o dahil gusto lang nating ibigay ang ating mga handog sa mga lokal na proyekto. Sa pamamagitan ng regular na handog at hindi nilayon na mga handog, mararating ang bawat bahagi ng planeta ng mga yamang ipinagkaloob na magdadala ng kaligtasan sa lahat ng mga tao. Tingnan ang kasunod na sipi mula kay Ellen White. Hindi pinanukala ng Panginoong pumunta sa mundong ito at maglaan ng ginto at pilak para sa pagsulong ng kanyang gawain. Binibigyan niya ang mga tao ng mga yamang mapagkukunan, na sa pamamagitan ng kanilang mga kaloob at handog ay mapapanatili nila ang kanyang gawain sa pagsulong. Ang isang layunin sa ibabaw ng lahat kung saan dapat gamitin ang kaloob ng Diyos ay sa pagtataguyod sa mga manggagawa sa pag-aani sa bukiran. At kung ang mga tao'y magiging daluyan ng pagpapala patungo sa ibang tao, patuloy na bibiyayaan ng Panginoon ang daluyan. Councils on Stewardship, pahina 36. Kapag nagpasya kayong itinalaga ang porsyento ng inyong kita na regular na ipagkaloob bilang pangakong handog, maaari mong isiping nagbibigay ka ng napakaliit. Gayunpaman, kung gagawin natin lahat ang tuloy-tuloy na pagbukal ng pinagkukunang yaman, madidiligan ang binhi ng ebanghelyong itinanim ng ating mga tapat na mga misyonero.
Pagpapalain ng Diyos ang ating mga ipinagkaloob, at makakarating ang ating mga handog sa malayo at mapalilibutan ang sanlibutan ng pagbalita ng pag-ibig ni Jesus. Panawagan. Hilingin natin sa Diyos na sana'y walang hahadlang sa mga daluyan kung saan dumadaloy ang kanyang pagpapala sa pamamagitan natin. Ngayon po tayo ay dadako sa Councils on Stewardship Book. Ang ating pong tagapagsalita si Pastor Jomer Clerico. Isa pong magandang umaga sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid, mga tagapakinig at taga-subaybay. Tayo po ay darako na sa ating pong Councils on Stewardship. At ang paksa po nito ay let not mistakes of the past be repeated. Let me read it to us po, mga minamahal ko. Ang sabi po dito, a kind of frenzy has taken hold of the minds of some, leading them to do that which would absorb means without any prospect of afterward producing means. Had this money been used in the way the Lord signified it should be, workers would have been raised up and prepared to do the work that must be done before the coming of the Lord. The misappropriation of means shows the need of the Lord's warning that his work must not be bound about by human projects, that it must be done in a way that will strengthen his cause. By working on wrong plans, men have brought dips upon the cause. Let not this be repeated. Let those at the head of the work move cautiously, refusing to bury the cause of God in deep. Let no one move recklessly, heedlessly, thinking without knowing that all will be well. So, yun po ang ating Councils on Stewardship focus sa umagang ito, mga minamahal kong mga kapatid, na ipinapaalala po sa atin ng atin pong binasa ngayong umaga na mahalaga ho ang maayos na pagpaplano, sapagkat kapag hindi ho ito maiplano ng maayos, ito po ay magdudulot ng mga kapahamakan when it comes po sa kung ano ang mga planuhan, lalo tigit na may kinalaman sa buhay, personal at paglilingkod po sa ating Panginoon. Ipinapaalala ko sa atin mula pa lamang po sa paksa na atin pong binasa na anuman po ang mga pagkakamali sa nakaraan ay marapat pong huwag na nating ulitin sa ating kasalukuyan, mga minamahal ko mga kapatid. Kinakailangan ho nating huwag ho tayong magkaroon ng period of uncontrolled excitement ng ating pong mga desisyon, ng ating pong buhay mga kapatid, sapagkat yan po ay magdadala sa atin doon sa bagay na kung saan ay mag-uudyok sa atin ng mga misappropriations o misappropriation po ng mga bagay-bagay na siya hong ating kakailanganin gamitin para ho sa ating pong paglilingkod sa ating Panginoon. So, ang sabi nga ho sa atin ay maging mapag-ingat, no? Tayo ho'y maging mapag-ingat sa mga desisyon, kung ito man po ay may kinalaman lalo tigit po sa mga pananalapi ng ating pong sa ating pong personal, sa ating pong iglesia. Kapag ka hindi ho ito natin isinaayos o hindi ho natin ito iningatan mga kapatid, tayo ho ay magkakaroon ho ng malaking problema sa bandang huli ng ating pong mga desisyon, mga minamahal ko mga kapatid. So, sabi nga ho sa atin na kailangan ay tayo po'y prepare, tayo po'y handa kung papaanong kailangan ho nating paplanuhin ang isa pong bagay, mga minamahal ko mga kapatid. Kaya po sa umagang ito, ang atin pong simple at maikli pong babasahin na atin pong napakinggan mula po sa ating
talakayan ng ating pong pagiging katiwala ay magbigay ho uli sa atin ng panibagong insight na tayo po ay magiging mas maging mapag-ingat pa sa lahat ng mga bagay na itinalaga o ipinagkatiwala po sa atin ng ating pong Panginoon. So, yun lamang po ang aking maibabahagi, mga minamahal na mga kapatid, at I hope and pray na in a short reading that we have this morning, it will give us another reminder kung paano ho tayong mas magiging tapat nakatiwala po sa ating pong Panginoon. Once again, good morning to everyone. Pagpalain po tayo ng ating pong Panginoon. Amen. Salamat, Pastor Jomer. So ngayon po ay bubuksan na po natin ang pagkakataon sa ating mga kapatid na nais na mag-reflect. Sino po ang nais magsalita? Ang bayan ng Diyos ay tahimik. Ibig sabihin, nagpapakita po na ito ay napakaliwanag na po sa bawat isa. Kaya nga po sabi dito sa title pa lang po ng ibinahagi ni Pastor Jomer ay "Let not mistakes of the past be repeated." Huwag natin hayaan na kung ano ang nangyari sa mga nakaraan ay huwag na po natin may isagawa sa panahon po natin ngayon. Ito po isang paalaala sa bawat sa atin na huwag natin pong balikan yung mga nakaraan po. Sino pa po ang nais na magbahagi? Hello, sis. Yes po, Pastor. Yeah. Salamat, Pastor Jomer, sa review ng lesson natin. In line with this principle na mga counsel ni Sister White, ito po ang ating isinusulong na mga panukala o matagal na hong pinanukala ng ating church na giving plan ay maaaring saklaw po nitong ating payo na natanggap, no? Pinag-isipan, mabuti itong planong ito ay pinag-isipan, pinanalangin, pinagpasyahan, ipinromote, at ito po ay in-embrace ng marami. Napakinggan po natin ng isang simbahan sa Kabitukulan Church, dyan po sa Baler, Aurora, na kanila pong na-enjoy ang plan na ito at naging blessing po sa kanila. Kaya palagay ko, Sister Pam, at yung ating pong mga leader dyan sa Kabitukulan at sa iba pang mga simbahan na nakapag-apply na po nitong ating giving plan, ay hindi na ho kayo babalik doon sa dati. Ano po? Lagi ko na, pagka na-enjoy na yun, hindi na ho talaga kayo babalik. Ay ito po yung maaaring isang application nitong ating lesson. Dahil nga po nakita ninyo yung benefit, nakita po ninyo yung pag-isipan ninyong mabuti, naranasan, na totoong kapag ka ito'y isinagawa, yung mga bagay na ipinapayo, ay napapalagay po talaga sa magandang kalagayan ang pangangasiwa ng gawain ng ating Panginoon. So doon po sa ating mga simbahan na nag-iisip pa lang na ito po ay lubusang yapusin, wag na ho kayong magpatagal pa. Atin na po munang subukan at ito ho naman ay tunay na nagagawa na ng marami at mga simbahang nagpapatotoo dito po sa ating platform ay napakaganda po ng kanilang mga ulat, nakakapagpalakas ng pananampalataya at nakapagpapa-inspire ng ating mga commitment
katutuwa ng mga simbahang dumaan sa pagpapanukala na ito at dumaan sa pagpapractice ay na-enjoy na po nila at sila ho ay hindi pinagkukulang ng ating Panginoon. Kaya aking po masasabi na sa ganitong binasa po natin ngayon ay ito po ay napakamalaking pagkakamali natin kung babalikan pa natin yung dati. Babalikan pa natin yung dati ay napaunlad na tayo, no? Napabuti na. Ay babalikan pa natin yung naghihirap tayo sa kahanap ng paraan kung paano natin bibigyan ng kapunuan ang lahat ng mga pangailangan ng simbahan. Gayong meron pong mas magandang plano na nailatag sa ating harapan. Kaya dalangin ko na tayong lahat ay magpatuloy at embrace, yapusin ang panukala na atin pong sinusulong ngayon. Pagpalain kayo lahat ng Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon. Nabi na ating Pastor Jerry. Meron pa pong nais magbahagi? Sige po, Monday ngayon na Sister Termilet. Okay, Sorry. tayo po ay, kung wala na po nais magbahagi ng kanila reflection, tayo po ay tutungo sa ating silent prayer. Bago po iyon, ay nais ko pong pakilala sa atin ang magli-lead sa ating Acts prayer, ang ating pong adoration, Sister Jovelyn Fabiliar, ang ating confession. Amen, mga kapatid. Huwag mo tigas ang ulo. Sabi dito sa lesson natin. Huwag matigas ang ulo. Sinabi ng huwag mong babalik eh. Huwag ka nang babalik sa pangit mo nakaraan na po. Sino man ang bubalik sa pangit na nakaraan ay matigas ang ulo. Mga kapatid. Ayan, maliwanag naman na kasi yung lesson kaya wala nang makapag-reflect. Yun na talaga yun. Sa title pa lang maliwanag na. Yung ating lesson ay patuloy pa rin sa pagtuturo sa atin na huwag tayong babalik sa maling. Ginawa mo na yung tama, babalikan mo pa yung mali. So what's wrong, di ba? Nawalan ka ng pananampalataya, ganoon. Kaya ay may nangyaring hindi mo gusto na pinanalangin mo na hindi natupad yung gusto mo. So, maraming mga dahilan kung bakit mabalik sa dati. Pero ito ay maling na para tayo na naniwala kay Satan, sa mga bulong ni Satan pagka ganun. So maging matatag tayo, mga kapatid. Hindi lamang yan sa pamagitan ng pagiging tapat na katiwala, maging sa atin ding buhay, kung ano man dati natin buhay na nagbago na tayo, may mas maganda, wag na natin balikan yun. Mamuhay tayo palagi kay Kristo. Masarap mamuhay kay Kristo, O sabi nila, sana nga po ating maiwasan na ang mga dating maling gawain at magtapat pilitin makasunod sa ating buhay kay Kristo, magtiwala sa Kanya at maging tapat sa nakatiwala. Ako ngayon sa aking diet o vegetarian diet, ayoko na bumalik sa dati. Okay na ako dito, masaya na ako dito. At ako ay nag-i-enjoy naman. Di naman sabi nila manghihina kapag puro gulay, mali yan, maling pananaw yan, mga kapatid. Maling-mali. Hindi naman ako nanghihina. Ito nga, mas pogi pa ako ngayon kaysa kahapon. Oo talaga, May abang din ako minsan-minsan, mga kapatid, Sige po, tayo manalangin, mga kapatid. Masarap kasama ang Panginoon. Masarap mag-COP. Masarap maging tapat na katiwala sa ano pa mga talents or blessings na pinagkatiwala sa atin. Talento man yan. Yan ay pinansyal. Yan ay oras. Yan ay karunungan. I-share natin ng blessing. Tayo magiging daluyan ng pagpapala. Okay, let's pray, mga kapatid. 15 seconds silent prayer. At patuloy natin pagpapatuloy natin after ng ating silent prayer. Let's pray, mga kapatid.
Tayo manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po na kami muli na yung ginising sa umaga na ito upang magpatuloy sa aming patuloy na paglago at pagbabago. Salamat sa muling pagpapaalala sa amin na ang aming maling nakaraan ay hindi na namin dapat balikan. Salamat sa aming bagong buhay ng pagiging tapat na katiwala na inyong itinuro sa amin. Ang aming panalangin ay panatilihin niyo kaming matatag sa mga tukso ni Satan, sa kanyang mga panlililang, sa kanyang mga pagbibigay sa amin ng mga kasinungalingan. At kami mas lalong maniwala sa inyo, magtapat at magtiwala sa inyong mga pangako, sapagkat ang inyong pag-ibig ay walang hanggan, sapagkat ang inyong pagiging tapat sa amin ay magpakailanman. Salamat po sa mga lessons sa umaga na ito at sa mga nakakaraang lessons na patuloy na naging dahilan upang kami ay patuloy na makilala at makita ka namin bilang nagpapakita ng iyong pagmamahal sa amin. Sa umaga na ito, o dakilang Diyos, meron kaming mga personal prayer requests. Sa mga kapatiran dito ay patuloy na nananalangin para sa aming mga mahal sa buhay. Ang ilan ay may mga sakit, nasa nagre-recovery, nasa treatment days, may mga personal na problema sa pamilya, sa buhay. Ang ilan ay nag-aaral, ang ilan ay naghahanap ng trabaho, ang ilan ay patuloy na nagpapakita ng kabutihan sa kapwa. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na samahan kami sa aming buhay araw-araw, lalo na sa maghapon na ito, na ikaw ang aming makita at hindi ang aming mga problema at pagsubok na nasa aming buhay. Salamat po, O Diyos, sa patuloy na pagbibigay sa amin ng inspirasyon at pag-asa sa bawat araw. Ang bawat isa na narito ngayon ay may personal prayer request na nais namin isama sa inyo. Kasama namin ang sambahayan ni Ate Lorna Paa at nila Ate Mitch, Kuya Edgar, si Ate Christy, gayon din Sister Wilma Fernandez, si Ate Revy at ang San Leonardo Church, ang kanilang mga bagong binyagan, ang mga dati na, gayon din ang kanyang pamilya. Ingatan niyo po sa maghapon na ito at patuloy na maging tapat sa kabila ng mga pagsubok na darating at dumarating sa aming buhay. Dalangin din namin ang sambahayan ni Brother Esmin at sa kanilang pangunguna sa kanilang iglesia na sasakupan. Tulungan niyo po sila, O dakilang Diyos, sapagkat sa sarili nilang kakayahan wala po silang magagawa. Gamitin niyo po sila para maging liwanag ng kanilang nasasakupan at maitaas ang papuri at pagsamba sa inyong pangalan. Ganyan din ang dalangin namin sa sambayan ni Sister Sweetie, sina Nanay Nerissa, sina Veronica at ang kanyang mga iba pang mga apo. Ganyan din ang buong San Antonio Church. Dalangin din namin ang pamilya at sambayan ni Sister Jo Barrientos, Sister Marlene Garcia, Sister Dang de la Cruz, si Sister Grace Carase. Ganyan din ang sambayan ni Sister Janet Katmaitan at Sister Des Flores. Kasama rin namin sa panalangin ng sambayan ni Ate Sally Sanchez, ni Ma'am Nora Cabiete, si Brother Leonard at ang lahat ng kanilang mga mahal sa buhay. At ganyan din ang sambahayan ni Sister Ellen Alpindo at ang sambahayan na iba pang narito ngayon na hindi namin nabanggit ang kanilang pangalan. Patuloy po namin nilalapit sa inyo ang aming mga personal prayer request na alam niyo po ang laman ng aming mga puso at isipan sa mga sandali na ito. Maaaring ito hindi para sa amin, maaaring ito ay para sa aming mga mahal sa buhay, maaaring ito ay para sa aming mga kapitbahay, sa aming iglesia, sa aming gawain sa church, sa gawain ng distrito, ng area, ng district, ganyan din ang aming buong misyon sa LPM. Pagpalain po ang aming mga leaders na iglesia na maging isang halimbawa ng isang pagiging tapat na katiwala, mag-share ng knowledge upang ang bawat isa ay ma-inspire at ma-impress at maging makitang example ng bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa pagtinig sa aming panalangin. Patawarin niyo po kami kung saan kung may nasang po hindi tapat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen, mga kapatid. Ayan, salamat sa mga prayer warriors. Salamat din sa bagong pangalan na aking nakita. Iba meron pa yata sa taas na hindi ko na nawala na lalampasan. Kasi pag nag-update ito,
mga chat box nawawala yung pinakataas. Sister Grace Karase, kung di ako nagkakamali sa pronunciation, welcome po. God first morning po sa inyo. Saan man kayo naroon, saan man kayo iglesia naroon, saan man kayong district naroon, welcome po dito sa God first morning. At pagpalain ng Panginoon at kayo ay nakadalaw dito sa aming discipleship ministry. Ganun pa man, ito rin ay sa LPM, iba lang sa closing prayer kasi nag-reflect din ako paminsan-minsan sa tulo. So, welcome po kayo at salamat sa pakikinig at invited po muli kayo ni Jesus na muling bumalik bukas. And 2 araw akong hindi nakapag-live pero nakikinig ako sa Facebook. At nasa Cavite kami, aming anak dumalaw. Dumalaw sa aming anak. Magastos, ngunit masaya. Kaya salamat sa mga responses, Sister Dang de la Cruz, Sister Sweetie, Sister Aurea Miliho, si Ate Sally Chance, salamat po. Ate Mitch, Sister Ellen, at si Sister Marlene, salamat po sa inyong response para sa papuri sa Panginoon. At pagpalain po tayo sa maghapon na ito. Ang oras, 5:27, galaw-galaw. Para medyo may stress ang katawan, Masarap gumalaw-galaw exercise. God first morning po sa ating lahat at bukas muli. Magkita-kita muli tayo dito sa live. Magandang umaga po sa ating lahat. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.